anumang hamong iharap. Radyo Bida 963, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 963, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagkulong tungo sa pagbangon, pag-ulan at pagsulong. Radyo Bida 963, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 963, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Atid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ngayon po ay Lunes, May 4, 2026 at nangunguna sa ating mga balita. Labor Day, DOH CHD stocks, Dolets 12 nagkaisa para sa internship program. RHU Tulunan, digital healthcare na. At programa sa newborn screening, target ang 95% coverage pagsapit ng 2030. Maayong aga, maayong buntag, Sorsogon Region, oras na para sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Ako po si Angelo Tiana, kasama ang aking partners sa kalusugan, Largin Bacanto. at sa technical application, Ralph Ian Amuyan. Makakapiling nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan. Upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay, dito lang sa DXOM Radio Bida Coronadal 96.3 ngayong 11 a.m. hanggang 12 noon. Dahil ngayong panahon na ito, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Gusto namin healthy kayo dahil bawat buhay mahalaga. At para sa mga detalye ng ating mga balita, noong May 1 Labor Day, DOHSD SOX Dolet 12 nagkaisa para sa internship program. Nagkiisa ang Kagawaran ng Kalusugan sa pagdiriwang ng Labor Day sa pamamagitan ng
pagsasapormal ng kasunduan nito sa Department of Labor and Employment hinggil sa pagpapatupad ng Government Internship Program na ginanap sa KCC Convention and Event Center. Sa General Santos City, pinangunahan ito ni DOH Undersecretary Albert Francis Domingo katuwang si Regional Director Aristides Concepcion Tan ng DOH-CHD SOC Sergeant. Layunin ng kolaborasyon na matulungan ang pang-araw-araw na operasyon sa mga tanggapan ng DOH sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kakayahan ng mga kabataan sa trabaho. Tampok din sa naturang aktibidad ang paghahatid ng DOH ng malibreng serbisyong pangkalusugan sa publiko. Ilan sa mga ito ay medical check-up mula sa mga doktor, vital signs checking tulad ng blood pressure monitoring, at ang pamimigay ng mga gamot gaya ng omeprazole, folic acid, ferrosulfate, losartan, simvastatin at multivitamins. Sa kabilang dako, RHU Tulunan Digital Healthcare na. Isinagawa ng Information and Communication Technology ICT Unit ng DOH-CHD SOC Sergeant Region ang training at orientasyon sa Integrated Clinical Information System para sa mga healthcare personnel ng Rural Health Unit ng Tulunan noong Marso 3 hanggang 6. Layunin ng aktibidad na palakasin ang digital skills ng mga lokal na health workers at suportahan ang paglipat nila tungo sa mas epesyente at paperless na sistema ng kalusugan. Saklaw ng pagsasanay ang iba't ibang healthcare programs gaya ng ikonsulta, yakap module, maternal care package, postpartum care, family planning, newborn care package, anti-rabies treatment center, tuberculosis, oral care package at management of acute malnutrition. At para sa huling balita, programa sa newborn screening target ang 95% coverage pagsapit ng taong 2030. Nagtipon ang 59 healthcare workers at 52 birthing facilities mula sa iba't ibang panig ng reyon upang paigtingin ang kanilang kaalaman sa Expanded Newborn Screening or ENBS. Sa isinagawang pagsasanay sa Abbey Hotel, Coronadal City noong April 14 to 17. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga healthcare professionals para sa epektibong pagpapatupad ng ENBS, partikular sa pagpapabuti ng specimen. Isinagawa rin ang mga kalahok ang hands-on practicum sa South Cotabato Provincial Hospital kung saan sila ay nagsanay sa heel prick method sa ilalim ng mahigpit na supervision. Dumako naman tayo ngayon sa ating May 2026 health programs na ihahatid sa atin ni partner Lara. Mga kababaihan, nalagaan ang inyong kalusugan. Ngayong buwan ng Mayo, ating ginugunita ang Cervical Cancer Awareness Month. Ang cervical cancer ay maiiwasan at magagamot kung maaagapan. Magpatingin ng regular at magpa-screening tulad ng VIA o pap smear. Importante rin ang HPV vaccination para sa proteksyon laban sa cervical cancer. Tandaan, ang maagang pagtuklas ay buhay ang katapat. Alta presyon, huwag baliwalain. Ngayong Hypertension Awareness Month, paalala ng DOH, regular na magpa-check up ng blood pressure. Iwasan ang sobrang alat, mamantikang pagkain, paninigarilyo at labis na stress. Ugaliing mag-ehersisyo at panatilihin ang tamang timbang.
ang hypertension ay silent killer. Kaya naman, alamin ang inyong blood pressure, protektahan ang iyong puso. Bago bumiyahe, siguraduhin ligtas ang sasakyan. Tandaan ang blow bagets, battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire at self. Huwag kalimutang magsuot ng seatbelt at helmet kung nakamotorsiklo. Iwasan ang pagmamaneho kung pagod o nakainom. Sa kalsada, buhay ang nakataya. Disiplina at pag-iingat ang susi sa ligtas na biyahe. Ginugunita rin natin sa May 7 ang Health Workers Day. Ikalawang linggo ng Mayo, Safe Motherhood Week at yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw. At sa ikatatlong linggo naman ay ang AIDS Candlelight Memorial Day. May 25 ang World Thyroid Day at sa huling linggo naman ang International Thyroid Awareness Week. At May 31 ay ang World No Tobacco Day. Makiisa, makialam at maging bahagi ng mas malusog na komunidad. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Mayo. Balik sa iyo partner sa kalusugan, Angelo. Ayon, maraming salamat partner. At yan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita hatid sa atin ng DOH-CHD SOC Sergeant Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOC Sergeant. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-uusapan ang topic na Safe Motherhood. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Han, tara na! Biyahe na tayo! Baka mauli tayo sa lakad. Sandali lang, Han. Bago tayo bumiyahe, i-check muna natin ang blow bagets. Blow bag ano? Blow bagets. Battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, at self. Importante yan para safe ang biyahe natin. Ay, oo nga pala. Salamat, Han. Buti na alala mo. Safety muna bago pihit ng susi para iwas disgrasya sa kalsada. Isang paalala mula sa DOH-CHD SOC Sergeant Region. Nurse, pwede ko ba na ma-admit akong bata o lagit kami kwarta? Hindi ka mo magkapalakan na sa DOH Hospital. May ara kita zero balance billing. Ini nga programa para sa mga pasyente sa ward. Wala ka magbayaran sa hospital bill. Salamat, Gid. Ako gid nga bulig sa amon. Ang zero balance billing ginapatuman sa DOH retained hospitals pareho sa SOC Surgeon General Hospital, Cotabato Sanitarium kag Cotabato Regional and Medical Center. Ini nga pahinumdum halin sa DOH CHD SOC Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Atid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, SOC Sergeant Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Alright, saliwat maayong aga sa aton tanan at nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, May 4, 2026 at tayo po ay live sa DOH Center for Health Development SOC Sergeant Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radio Bida Coronadal 96.3 mula 11 a.m. hanggang 12 noon. At ayun, partner, Lara, good morning, partner. Yes, good morning sa iyo, partner, at good morning din sa ating mga taga-pakinig. Yes, sa aton nga mga kaabyan diri sa bilog sang SOC Sergeant Region. Anyways, partner, hindi ko na pagpadugayon pa para makaumpisa na aton sang aton nga talakayan subong nga aga. Ini siya isa na siya ka veteran sa aton nga topic karong adlaw. Akon gina-welcome ang aton nga guest for today. Walang iba kundi po ang ating butihing midwife 6 ng DOH-CHD SOC Sergeant na si Ma'am Dolores Peregrino, midwife 6. Ma'am Dolo, good morning po. Bati po sa ating mga tagapakinig po. Good morning po. Thank you, Angelo. Thank you, Lara. Magandang umaga po sa lahat.
Sa lahat po na nakikinig, magandang umaga po. Alright, sige. Si Ma'am Dolo daw hindi halata nga ano na siya, nga hindi na siya millennial. Oo, fresh gyapon. 'Di ba Ma'am Do, no? Sige po. Sige, shout out man sa aton mga kaabyan dira nga nagapamati. Sa akon friend, hello, Angeli Balayon. Alright, sige. Karaniwan ini siya nga ginapamangkot, Ma'am Dolo, no? Iniba lang sa safe motherhood naton. Kabalo kita nga isagid ini sa very important na aton istoryahon or istoryahan gid naton nga para maging safe ang pagbubuntis ng isang ina. Sige, ina ba lang mga pamangkot, Ma'am Dolo, no, kung bakit mahalaga ang pagpaplano ng pamilya sa ligtas na pagbubuntis? Yan po. Mahalaga po ang pagpaplano ng pamilya or family planning po sa ligtas na pagbubuntis dahil ito ang tumutulong sa babae at pamilya na madesisyonan kung kailan, ilan at gaano kapagitan ng kanilang mga anak. Kaya po, narito po ang pangunahing dahilan kung bakit po mahalaga ang pagplano ng pamilya. Isa po, makakaiwas sa high-risk pregnancy. Yes. Yan po, di ba? Delikado po yun, lalo na po yung teenage pregnancy natin. Yes po. At yung mga matatandang nagbubuntis pa. Yes. At yung sunod-sunod na ating panganganak. So, yun po, mahalaga po na may plano po ang pamilya. At nagbibigay po ng sapat na pahinga para po sa katawan ng inang. Ayun. Ito po. Yes. Dapat po, ang pagitan ng anak, 2 hanggang 3 taon. Bago Akala po. ko 5 years. 2 to 3 years, Diba? partner. 2 to 3 years lang pala. Si So, Lara, pwede ko na pwede sundan na. si RD? Pwede na si Lara. Alright, Then, sige po. Napapabuti din po sa kalusugan ng ina at sanggol para po mabigyan ng time ang physical, emosyonal ng isang ina. At Yes. syempre, mapangalagaan po ang sanggol. Tama ayun, no, partner Lara. Gusto ko ding i-share na napabilang kasi ito sa ating Republic Act number 10354 or the Responsible Parenthood and Reproductive Healthcare Act of 2012. So, iba sa mga key components nito, partner, is tama nga yung sinabi ni Ma'am Dolo na access to family planning. Tama po yun sa aton mga tigpalamati dira, no? Dapat kung magbuntis or kung may plano ka mo nga magkapamilya, dapat na inyo na naplanuhan ang family planning. Alright? So isa pod ina siya sa key components kag ang maternal and child health. No, hindi lang gid ang sa nanay, hindi lang ang sa tatay nga satisfaction ni tatay, pati man kay nanay kag sa bata. And also the reproductive health education. Dapat kabalo sila, kag kabalo man ang aton mga tigpalamati nga kung ano ang mga dapat himuon kung magplano na maghimo sang pamilya. Oo, sige Ma'am Dolo. Sige, ano pa aton nga So, opo. sa dagdag po, ang pagplano po ng pamilya ay isang mahalagang hakbang para masiguro ang ligtas, planado at malusog na pagbubuntis para sa ina at sanggol. Yes. Yun po, kaya po yun po ang dahilan na kailangan po nating iplano ang ating pamilya. Alright, sige. Yes, partner. Si partner may ara na inis siya isa ka bata. Si RD, the very makulit na RD. Ikaw, partner, bilang experience mo as a mom, also as A first-time mom. Yes, partner. Ano man to imo nga mga na-experience siyahan, partner Lara. Ayan. So, siguro, amo to ang nahambal gid ni Ma'am Dolo, no, nga it's very good gid nga magplano kita sa aton nga pamilya. So, for us, I mean personally, I gusto ko lang gid sang 2 to 3, no, kung makaya. 2 to 3 lang ang plan nga babies. Yes. 2 anak ko. Ako, meron akong 2 anak. Ayan. Ilan sa iyo, Ma'am Dolo? 2, puro Ay. lalaki. Ah. Ano na siya? May engineer na. Ay, And grabe. ngayon, my fourth year
college na ang pangalawa. Ay, grabe. Kaya So, po- grabe ang gap, Ma'am Dulo, no? Opo, 6 years ang gap. Kaya po yun yung planong-planong Family planning talaga. Kasi po, syempre, para yung unang anak mo, Opo. alagaan mo na. Ay, correct. May point ka dyan, Ma'am Dulo. Gusto ko yan. Natin. Ay, ngayon, ha? Yes Dapat po. po madisiplina din ng mabuti. True. Hindi Oh. po yun, mga nakalang, hindi mo iniisip yung kanyang Kapakanan. kinabukasan. Future. Ay, tama. Dapat isipin din natin ang kinabukasan ng ating mga anak. Yes, so grabe ka importante ang pagplano sang Pamilya. paghimo sang pamilya. Alright, sige. Laban-laban man nga pamangkot, Ma'am Dulo. Karamihan din po ito sa mga tanong ng ating mga nanay na mayroon ng mga anak kung ano ang kahalagahan ng regular na prenatal check. Especially sa mga first time True. buntis, no? Yes. Opo. Dati po kasi, ang alam nila, 4 na Mm-mm. beses lang po sila pupunta ng True. health center. Yes. O magpapatingin sa health worker. Opo. Ngayon po ay 8 na po. So, sa first trimester o unang 3 buwan, Opo. meron po tayong isang check-up dyan. Mm-mm. Kailangan po, yun po yung unang-unang dapat matingnan ni midwife, ni doctor, or ni nurse. Mm-mm. At ang pangalawang check-up po, sa pangalawang 3 buwan Opo. or second trimester. So, meron po dyan 2 check-up. Mm-mm. Dapat ha, 4, 5, 6 months, Mm-mm. meron pong check-up dyan, 2 beses po. At ito po ang pinakamatindi, ang ating huling 3 buwan. Ito Mm-mm. yung 3rd trimester po, na meron po tayong 5 check-up. Yes. Ibig sabihin po, every 2 weeks, nasa health center po kayo para po makita po kayo ni midwife, ni doctor, or ni nurse. Alright. So, hindi na po siya 4 ha sa aton nga tigpalamating ang mga nanay dira. Mga mother, hindi po siya 4 times lang kayo pupunta kasi tama ka, Ma'am Dulo, kasi nga 'di ba naging naging community health midwife din ako. Every time na may pumupunta sa amin, late na po silang pumupunta. Lalo na yung mga nasa liblib na lugar, malayo sila sa health center. Pumupunta na po sila second trimester na. So, hindi po ma-detect kung ano po yung condition na pwede ma-trigger sa kanilang pagbubuntis na pwede ring makakos ng masama sa kanila habang sila ay nagbubuntis. Alright, sige. Yes, partner Lara, basi may ara ka man sang gusto ipamangkot kay Ma'am Ayan. Do. So, ang updated, Ma'am Dulo, is 8 times. Mm-mm. Ginatry ko dumdumon, partner. Wait lang, ikapila gali ko sa doon, Pila ka, nagbalik-balik. partner? Pero actually, almost every month, ako nagapa-ultrasound. So, somehow confident pa At ako least nga. ano, Oo. Perme ang Yeah. check-up kay OB. Yes. Yes po. And the result, partner, Yes, partner. very Oo. good man ang results ang akon nga baby subong. Kay non-stop na ang pagwakal-wakal. Oo. Malaki na kay. Oo. Maiiwasan din po. Kaya po kailangan po natin may prenatal check-up po tayo para Yes. po maiiwasan din po yung high-risk pregnancy natin. Yun, Sa opo. pagpapacheck up natin, malaman na natin kung may high blood ba tayo, Yes po. o anemic ba tayo, o yung may infection ba tayo sa ating mga dugo. Kaya po, bago po lumala, ang anuman ang naramdaman natin, yun po, hinihikayat po na dapat po may 8 check-up po tayo sa ating health center. Yes, tama. Ma'am Dulo, no, kasagaran gid ini siya nga pamangkot nga ang mga nanay ba ng syempre pagkadto nila sa health center, labi na kung first pagid nila nga bata, magmamangkot ina sila nga ma'am, sir, ng subong ba nang nabuntis na ako, nagtaas bigla akon nga dugo ang BP ko, pero sa tong wala pa siya nagbuntis, normal man ang iya nga BP. So tama ato, Ma'am Dulo, no, nga dapat kadtugid sila sa health center kung balaan na nila nga buntis sila kay para at least mamonitor man sang health worker ang ilang nga BP, ang ilang nga laboratory nga test nga dapat. Kasi yes po, mayroon po kasi tayong tinatawag na yung pre-eclampsia or yung tinatawag na pre-hypertension. Yun po yung sinabi kanina ni Ma'am Dulo na wag maging kampante
Huwag maging kampante na wala kayong iniindang sa inyong katawan kapag kayo ay nagbubuntis kasi nga pag buntis ka na, tama Ma'am Do, no? Pag buntis ka na, alam mo na meron talaga yan siyang kaakibat na complication. Yes. And Alright. speaking of Yes, complication, partner. no? Ma'am, ano ang mga complication sa pagbubuntis na dapat natin agad ipatingin sa doktor? Yes. Yan po, nabibilang po ang mga komplikasyon po. Isa na po yon. Sinabi ni Sir Angelo, ang ating pagtaas ng ating presyon. Yan po, yun po talaga ang pinakabantayan natin kasi po yan po ang nangunguna na magkukos ng maternal death. Yes. Ang vaginal bleeding. Yes. Yung Opo. pagdurugo na hindi pa dapat, di ba? Then, ang paghina. Yes. Paghina, hindi po, ang paghina ng katawan na hindi mo nababantayan. So isa po 'yun sa komplikasyon natin para sa ating pag-iwas, Opo. no? Kaya po kailangan po magpatingin po sa ating health center o sa ating health worker. Yes. And partner, gusto ko rin idagdag, partner, no? Kasi ito talaga yung hindi natin napapansin minsan bilang, syempre ako, isa din naman na po ako midwife, so alam ko kung ano yung mga hinaing ng ating mga nanay. Yung bigla ang pagdurugo ng puwerta na may lumalabas na dugo, na tama yung sabi ni Ma'am Dolo na may vaginal bleeding, hindi po siya normal lang po na bleeding kapag kayo ay nagbubuntis. Every time, lagi po nating tatandaan mga nanay, no, na every time tayo po ay buntis at mayroong mga unusual na pagdurugo, hindi po yan siya normal signs, which is very alarming. Kasi meron po tayong tinatawag na yung mga ectopic pregnancy. Yan. Ma'am Dolo, no? Opo. Na yung pagbuo ng kanyang sperm cell hindi talaga doon sa matres ng nanay, which is doon lang po siya sa may tube. So meron din po tayo yung tinatawag na yung bigla ang pagdurugo na ito yung maka-lead sa tawag ba natin? Pagka-abort. Yun, pagkalaglag, partner. Kasi nga, hindi siya nabantayan na yun pala ay risk complication pala yun ng pagbubuntis. So dagdag pa po siya. Opo, Ma'am Yan Dolo. po yung Sige po. matinding panalakit ng tiyan. Yun. Yan po, hindi mo alam na sumasakit na yung tiyan mo, hindi po yun, kailangan po yun ng agarang magpapatingin dito sa ating pinakamalapit na health center or mga doktor. Tama Ma'am Dolo, no? And then sa mga nanay man, hindi ka mo mahadlok nga, for example, may nagagawas sa inyong puwerta sa mga dugo-dugo or mga spotting, bisan spotting ina siya, dapat alert na kamo nga dapat pa-check up dayon kamo sa aton nga mga healthcare professionals sa aton lapit nga mga health center. Alright? Yes, partner. So, amo to siya, partner, no? So, actually, ginapang dumdum ko gid ang mga naagyan ko. Wait lang. But yes, ako medyo may siguro advantage maning pagka-overthinking minsan. Kasi yes, every time partner. talaga na parang I felt unusual, ma'am, takbo agad sa health center. Actually, malapit na kami sa SGH. Yes. So, agad-agad SGH Malapit na yun. lang. Alright. Sige. So, ano man, Ma'am Do, ng ano ang mga pangunahing sanhi din naman ng maternal mortality at paano po ba natin ito maiiwasan? Yun po, ngayon po sa ating Safe Motherhood po, may dagdag na po na programa. Yan po yung ating reduction. Napapaloob po yan sa ating 8-focus health agenda. Yes. Opo. So, to reduce maternal death. No? Yes Kaya po. Pagkamatay ng ina habang buntis, nanganganak, at pagkatapos manganak. So, ay kadalasang dulot na mga komplikasyon na maaring maagapan ko, maagang natutukoy nito. Ano-ano po ito? Sanhi na ito? Matinding pagdurugo. Yan na po yung tinatawag natin na postpartum hemorrhage. Yes. Akala nila, ano na yun, kasi postpartum na, tapos na sila. So, delikado po yun.
mataas na presyon na dugo. Ito na po yung pre-eclampsia at eclampsia natin. Then, infection, Oo. ang sepsis natin. Yes. Yan, maaring magbago pagkatapos manganak, lalo na kung hindi malinis ang panganganak. Opo. Then, komplikasyon sa panganganak or obstructed labor. Yes. Yan po yung mga dahilan ng ating mortality rate. At meron po, ang panghuli po ay yung hindi po ligtas na pagpapalaglag kasi po, marami Yes. po ngayon. Yung abortion. na Oo, tinatawag. abortion. Bawal po yun. Diba? Yes po. Pero meron tayong mga medical na pwedeng, lalo na po complicated masyado sa nanay. So, parang papipiliin si nanay or si baby. Yes. Parang kung sino yung Kung sa kanila sino yung yung safe. bubuhayin. Opo. Pero po, bawal po yun. Ang iba kasi, lalo na po yung ating mga 10age pregnancy. Yes So, po. bawal po yung magpapalaglag. Meron lang po yan, nasa medical, po talaga dapat kung kailangan bang ilaglag or hindi. Yes. And speaking of that, partner, thank you, Ma'am Dolo, kasi yun talaga yung number one cause ng maternal mortality is yung bleeding or hemorrhage. Kasi Ma'am Dolo, gusto ko lang din malaman po ng ating mga tagapakinig na yung nanay ko kasi way back 2010, nanganak po siya. So, yun po yung bunso naming kapatid na babae. So, siguro, that time kasi, si nanay ko ay nanganak sa health center. Pero pagka morning po niyan, like around 4 a.m. in the morning, and then pagka 6 a.m. po, sinugod po siya sa Provincial Hospital. Yes po, sa South Cotabato Provincial Hospital. And then, mga a day after po na-admit po siya, bigla na po siyang na-arrest at si mama ko is namatay. So, siguro, sa akin din, sa akin din po siguro, parang naging calling din na, kaya siguro ako naging midwife. Ngayon. Yeah. And siguro kung pagbibigyan din ng opportunity again na, syempre sa community, mag-serve po ng mga constituents namin. Syempre, IP po ako, isa po akong pure-blooded laan. So, yun lang po na parang gusto ko siguro na gagawin yung dapat na mga hakbang para maiwasan po yun. Pero maganda po ngayon kasi wala na pong nagpapaanak sa bahay, lalo na kapag malapit lang naman ang mga health facilities. Unlike dati na wala ka talagang magagawa kundi yung mga mismo mga nanay talaga ang takot magpadala sa ospital kasi mas gusto nila yung sa bahay lang na panganganak. And hindi din naman skilled yung mga birth attendant natin dati kasi nga yung mga kumakadrona na hindi naman sila practice. So, ayun, share ko lang naman. Anyways, parang diba? Yes po, para at least lesson natin yon. Yes. Eye-opener din sa lahat ng nanay na Opo. bawal na po talagang mga anak sa bahay. Yes, or kahit sa health center. Pero minsan ginagawa din po natin dapat take into consideration po natin na dapat yung facilities natin is okay naman, maganda, yung ating birth attendant ay skilled naman. So, para at least kung mayroong mga complications, madali siyang maagapan. Yan po ang natin ngayon. Sa ating mga birthing home po, Yes. na po sila? Train po yan sila ng basic emergency. Yan na po yung tinatawag natin na BEMOC. PEMONC, ayun. Kaya Alright. po, na po sila? Skilled health workers po sila. Alright. Professional. Grabe, partner, medyo malayo-layo na yung ating Yes, chikahan. napaka-deep na ng usapan. Yeah, kasi nga na-share ko na rin yung sa akin na slide. Anyways, sige, Ma'am Dolo, mag-commercial break muna tayo. Partner Lara, commercial break muna tayo at magpapatuloy na naman tayo after ng ating second commercial break sa pagbabalik po yan ng ating talakayan para sa ating kalusugan. Nurse, pwede ko ba lang ma-admit akong bata? O lagit kami kwarta? Hindi ka mo nagkabalakan na sa DOH Hospital. May ara kita zero balance billing. Ini nga programa para sa mga pasyente sa ward. Wala ka magbayaran sa hospital bill. Salamat, Gid. Ako gid nga bulig sa amon. Ang zero balance billing ginapatuman sa DOH retained hospitals pareho sa Surgeon General Hospital, Cotabato Sanitarium kag Cotabato Regional and Medical Center. Ini nga pahinumdum halin sa DOH CHD Surgeon Region. Han, tara na! Biyahe na tayo! Baka
Baka mahuli tayo sa lakad. Sandali lang, Han. Bago tayo bumiyahe, i-check muna natin ang blow bagets. Blow bag ano? Blow bagets. Battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, at self. Importante yan para safe ang biyahe natin. Ay, oo nga pala. Salamat, Han. Buti na alala mo. Safety muna bago pihit ng susi para iwas disgrasya sa kalsada. Isang paalala mula sa DOH SHD Dr. Jen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Alright, time check is 11:35 in the morning at nagbabalik na po tayo sa ating talakayan para sa ating kalusugan. Alright, sige partner, medyo mahaba-haba na ang ating diskusyon dito sa Safe Motherhood, partner, at napaka-importante naman po kasi nito na dapat nating malaman at mapag-usapan, lalo na sa ating mga nanay dyan na nakikinig. Dapat po nakaantabay kayo ngayong araw na ito. Alright, sige. Marami na tayong napag-usapan kung ano yung mga high risk na pregnancy, kung ano yung mga dapat na gawin kapag may mga unusual na pagdurugo. Marami na din tayong napag-usapan na dapat gawin para maging safe ang pagbubuntis. Ngayon naman, ilan sa mga tanong din ng mga nanay po natin, especially yung mga kamarites natin. Kung sa community tayo, Ma'am Dolo, meron kasi yan yung tinatawag na magkakapit bahay lang, tapos chika-chika, hanggang sa naging sanhi siya ng parang maling impormasyon. So, dapat nating i-correct. Kalabanan sa mga tanong nila, Ma'am Dolo, is totoo po ba na maaaring makaranas ng depresyon ang isang nagdadalang tao bago pa man siya manganak at pagkatapos po manganak? Paano maibsan ang depresyon na kanilang nararanasan? Unahin po natin yung totoo ba na maaaring makaranas ng depresyon ang isang nagdadalang tao? Opo, totoo po na makakaranas ng depresyon ang isang babae habang buntis. Yan po ang tinatawag natin na antenatal depression. Yes. Then, at pagkatapos manganak, yan po tinatawag natin na postpartum depression. Hindi ito simpleng nararamdaman, nalungkot ng nanay. Ito ay seryosong kondisyon na kailangan mapansin at matulungan natin. Tayong nasa health worker, ang pamilya niya, kaagabay po na dapat natin tulungan ang ating mga nanay, lalo na po nakakaramdam sila ng depression. Alright. Yes, partner, no? Isa man ni sa mga gusto natin i-amplify gid nga dapat ang mga nanay nga may ginabatyag nga unusual. Siguro, rason man ini, Ma'am Dolo, nga ang ilang hormonal changes or hormonal imbalances. Kapag sila ay nagbubuntis, mayroong pag-iiba sa hormones kasi. Mayroon yung tumataas ang kanilang hormones na parehas nitong estrogen, na hindi siya balanse. Pero mas, ang ano po kasi is nakaka-explain po talaga ng maayos niyan is yung ating mga OB. Pero nandito po tayo na mga health workers, lalo na mga midwife and nurses po natin na umagapay at mag-guide din sa ating mga buntis. Tanong ko lang kay partner Lara, ikaw ba partner nakaranas ka ba ng antenatal depression yung nagbubuntis ka pa or postnatal na? I was almost advised to take partner. the assessment kasi nagasugid gid ako sa OB ko. Yes. But fortunately na gid man siya, 1 month lang ang ginhatag niya sa akin kapag hindi ko ma-overcome baby blues. Na-manage, partner. Na-manage. Kapag hindi ko siya ma-manage, i-advise niya ako to do the test or the assessment. Oh, yeah. And by God's grace, Ma'am Dulo, no, and by the help of the family as well, kagamo nang ginahambal nila nga it takes a village to raise a child. Yes. Especially if first time mom gid kita kasi we need the support. So amo nang nakaya ko gid man siya Yes, partner. nga i-overcome.
Yes. Yan po, isa na Opo, po. Ma'am Doc. Kailangan po, wag naman po natin ipa-stress ang ating mga nanay, yung mga buntis. And yes, Ma'am Dolo, no. Speaking of din sa ating mga tatay, kasi hindi lang po yung nanay ang Responsibilidad. responsible. Kasi nagbubuntis siya, dapat nandyan kayo para suportahan siya, emotional, psychological, physical. Kasi mayroon talagang ibang nanay, Ma'am Dolo, no, na kapag nakikita nila na parang pumapangit sila, matrigger na naman yung kanilang doubt sa sarili na Yan na po. yung asawa ko kasi hindi niya ako tinutulungan sa aking pagbubuntis na dapat emotionally nandyan siya para suportahan ako. Yun yung kalabanan na palaging kino-complain. Lalo na kapag family planning, Ma'am Dolo, no? Kapag Sunod-sunod ng yes anak. po. O, And diba? then, speaking of na kapag yung mayroon kang counseling sa Yeah. family Opo. doon mo talaga malalaman yung mga hinaing ng mga nanay na sa kanilang pagbubuntis, pagkatapos magbuntis, tsaka sa pagpalaki ng anak na yun talaga yung kaakibat is yung stress, matinding stress na Opo. dapat ma-manage. Opo. Yes, Ma'am Dolo, baka may additional ka pa po na gustong sabihin. Yan po, ang nanay na buntis po, kailangan pong dapat may sapat na tulog para Ayan. po maiwasan po natin ng ating Yes. depresyon. Alright. Ayan. Problema wag problemahin ng relasyon. Ang relasyon sa pamilya dapat po laging buo. At, syempre, pag walang pera, di ba? Ayun talaga. Yun talaga yung number one. O, di ba? Pag may pera, Napatawa ako dun sa Depression na. magkaroon ng maayos na tulog, Ma'am Dulo. Oo, yun. Kasi yun talaga yung partner? sinabi ng OB ko. Dapat matulog ka. Natulog ka, may tulog ka. Kung hindi ko katulog, abidok. kailangan po, Napaka-importante may pala sapat talaga. na tulog. Yes, Ma'am Do. Kahit na tayo, di ba? Yes po. Wala tayong sapat na tulog. Kahit ako kung hindi sapat yung tulog ko, pagka Mainit ang kinabukasan, hindi talaga maganda yung morning ko. Parang sabi ko, parang may kulang na basta hindi talaga full yung energy or hindi ka talaga ready for today's na mga activities, ganon. Alright. Sige, Ma'am Dolo, may... Meron pa tayong palatandaan po, ha? Bantayan po natin ang ating nanay, ang mga buntis Ayun. dyan na bigla na lang iiyak, no? Ah. Diba? Mm-mm. Palatandaan din yun, nag-depress sila. Feeling of sadness. Feeling ng sadness, nakawalan ng gana sa interest ng mga dati nilang ginagawa. Opo. Part ninyo, naging depression na rin yun po. So, yan na po yung pagod. Siyempre, pagbuntis, kailangan may pahinga din sila. And gusto ko din i-emphasize na yung psychological blues na tinatawag po. Yan po yung tama na from na nagbuntis si nanay or during na nagbubuntis or after postnatal pregnancy, yan po yung mga psychological na nafe-feel nila. Hindi yun maiwasan. Yes, Actually, Ma'am hindi Do. talaga yun maiwasan. True. Akala lang natin, nag-iinarte yun. Hindi po yun arte. Alright. Yes, partner. Ayan, meron po tayong tanong sa live po natin, Ma'am Dulo, no? This is a practical question kasi nangyayari din talaga ito, no? So, Ma'am, ang tanong po ni Sir James Plessis, ano ang first step na gagawin pag may mga anak sa loob ng sasakyan while traveling? Ayun po, kung may mga anak po sa loob ng sasakyan, syempre po kung may matawag po kayo na mas malapit na health center or mas malapit na po kayo sa ating paanakan, doon po i-refer po natin doon. Pero po kung wala po Like, malayo pa. Opo, malayo pa. So kailangan na po talaga siyang tatawag po tayo ng ating Tatawag ng tulong. Opo, tatawag po tayo. Hindi po tayo Yes. pwedeng magpaanak kung sino-sino lang po. Kailangan po tatawag po tayo ng ambulance or sino po yung mga health worker na pinaka malapit. Oo. And then gusto ko din i-add, Ma'am Larno. Hello po sa ating viewer, Sir James Plessis. Gusto ko din po i-add sa sinabi ni Ma'am Dolo na tama po na dapat mauna is tatawag ng tulong. Seek help po.
para po ma-cater po natin ng maayos. If by chance naman siguro, Ma'am Dolo, siguro kung ako pupunta ako ng duty, like clinical talaga yung duty ko, tapos may mga dala man akong surgical gloves or any na sterile gloves, dapat 'di ba talaga? Opo, sterile dapat, gloves. opo. Pwede mo naman pong tulungan, pero siguro nakita din yan yung sa nag-viral na manganganak na yung nanay, sumasakay ng tricycle. Opo. So sinusugod. Pero kung ikaw naman may attention ka or yung presence of mind mo, yun talaga dapat seek help, tatawag or hihingi ng tulong. And then dalhin sa pinakamalapit na health facilities. Opo, sa health para facility. dun ma-manage kung ano yung dapat na gagawin. Kasi yun din po yung nagiging reason ng mga sepsis natin or yung infection, yan Ma'am po, yan Dolo, mga no? infection natin. Ang dahilan po, yan mga lang sa loob ng tricycle na wala tayong sterile na gamit po. Yes, yung mga sterile kasi invasive yung procedure yung pag-deliver or pag-help. Alright. Sige. Tanong din naman po nila, Ma'am Dolo, kung ano-ano ang mga pagkain na dapat kainin ng isang buntis upang mapanatili ang kalusugan niya at ng kanyang sanggol. Nutrition. Yan na po, ang ating nutrisyon. Mahalaga kumain ng masustansyang pagkain po. Dapat po balance po sa isang buntis upang masuportahan ang kanyang kalusugan at ang tamang paglaki ng sanggol. Yes. So po, narito po ang mga pagkain na mayaman sa protina. Narito po ang isda, manok, karne at itlog. Yan po ay yung mga pagkain na kailangan ng ating buntis at ng anak. Siyempre, hindi po mawala ang gulay at ang ating prutas. Lahat po ng green leafy vegetables, yung mga dahon, tulad ng malunggay, kangkong, at saka dahon ng kamote. Yun ang malaking tulong ang dahon ng kamote. Yan na po yung siyempre, ang ating vitamins at minerals, yan po. Then, pagkain na mayaman sa iron. Ito po makikita po ito sa atay ng karne, then malunggay. Beans po, dyan din po. Malaking tulong po itong beans po para po sa iron. Para po maiwasan po ang ating anemia. Pero po, mas maganda po, nasabayan po natin ng vitamin C kung kumakain tayo ng ating iron. Para po yan sa anemia. Then, folic acid po. Yes. Para naman po sa ating development ng baby. Yes. And the spinal cord ng baby po. So, makukuha po yan sa mga dahong gulay. Then, prutas po. At saka dapat po may fortified cereals po para po mas mabilis yung absorption ng ating folic acid. Then, pagkain na may calcium para po sa matibay na buto ng baby at ngipin. Then, ito po yung gatas na makikita po sa gatas, keso. Yun po, syempre, hindi naman mawala sa atin yung kanin. Yes. Oo, pero hindi naman po dapat sobrang kanin. Dapat samahan din siya ng gulay, karne. Yun po, ang mga dapat. Ito po, dapat po, meron po tayong tubig. Dapat po, 8 hanggang 10 baso araw-araw. Para po maiwasan natin ang dehydration natin. Lalo na po sa ating mga buntis. Yes, ito yung gusto natin, no, dapat pinopromote natin yung health ng ating mga kababayan. So, kung nasa mga liblib na lugar po tayo, for example, mga GIDA areas, tama yung kumain kayo ng masustansyang gulay. Number 1 po panlaban is sa ating anemia is ang kamote tops. Opo, no? Kain po kayo ng talbos ng kamote. Yun lang po, pwede matulungan na po kayo para hindi po kayo magkaroon ng anemia, lalo-lalo na sa ating mabuntis. At syempre, bago naman tayo magpapatuloy sa ating mahalagang diskusyon ngayong araw, isang commercial break muna tayo ulit sa pagbabalik ng talakayan para sa ating kalusugan. Nurse, pwede ko ba na mag-admit akong
Ini nga programa para sa mga pasyente sa ward. Wala ka magbayaran sa hospital bill. Salamat, gid. Ako gid ini nga bulig sa amon. Ang zero balance billing ginapatuman sa DOH retained hospitals pareho sa Surgeon General Hospital, Cotabato Sanitarium kag Cotabato Regional and Medical Center. Ini nga pahinumdum halin sa DOH CHD Surgeon Region. Han, tara na. Biyahe na tayo. Baka mauli tayo sa lakad. Sandali lang, Han. Bago tayo bumiyahe, i-check muna natin ang blow baguettes. Blowbag ano? Blow baguettes. Battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, at self. Importante yan para safe ang biyahe natin. Ay, oo nga pala. Salamat, Han. Buti na alala mo. Safety muna bago pihit ng susi para iwas disgrasya sa kalsada. Isang paalala mula sa DOH CHD Surgeon Region. Nurse, pwede ko ba na ma-admit akong bata? O lagit kami kwarta? Hindi ka mo nagkabalakan na sa DOH Hospital. May ara kita zero balance billing. Ini nga programa para sa mga pasyente sa ward. Wala ka magbayaran sa hospital bill. Salamat, gid. Ako gid ini nga bulig sa amon. Ang zero balance billing ginapatuman sa DOH retained hospitals pareho sa Surgeon General Hospital, Cotabato Sanitarium kag Cotabato Regional and Medical Center. Ini nga pahinumdum halin sa DOH CHD Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Surgeon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ayun, at nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Sige, before po tayo dadako sa ating next na mga pag-uusapan, mayroon pa po tayong follow-up question, Ma'am Dolo, sa ating Facebook page. Sabi po ni Sir James Plasis, kung malayo po ang health facility bilang isang pasahero, ano ang pwede kong maitulong doon sa mga nganak aside po sa may tatawagan? Ayan po. Yes. Kapag po wala po tayong wala pong pinakamalapit na health center. Aside po sa may tatawagan tayo habang po tinatawag ang ating Responders. Health worker. Yes, yung tutulong. Dapat po, kung meron naman po sa kapitbahay or may malapit na bahay, may malinis na gamit po, pwede po munang gamitin para po pang lang po sa ating mga nganak. Alright. And gusto ko din pong idagdag, no? Syempre kung nagbabiyahe po, for example, tricycle, pahintuin po muna natin yung tricycle po para malayo tayo sa disgrasya. Kung ikaw naman po ay isang pasahero na takot sa dugo, huwag mag-atubiling maging isang hero. Gawin mo kung ano yung dapat na pwedeng gawin. For example nito, kung makikita naman po natin sa nanay na nahihirapan siyang sa sitwasyon, pwede po tayong mag-assist ng support sa kanya as emotional na, nanay, sige, kaya mo yan, hingang malalim. Syempre, i-need po natin munang gawin yun. Ipa-deep breath po natin. At syempre, tingnan din naman po natin, baka lalabas na yung ulo ng bata. And very po kasi situational. So kung meron po tayong mga gamit na pwede naman pong dyan po ilagay si nanay para if ever na pwede na siyang mag-ire, Ma'am Dolo, no? At least prepare na yung area natin. And then dapat maging alert siguro. Maging alert tayo na dapat kung ano yung mga dapat nating gawin. For example, nito kung nandyan na ba yung ulo, dapat support na po tayo kaagad. I-support yung ulo ng bata. Kung kaya naman po na i-support, i-help na mapalabas yung bata. Kung hindi na talaga kaya ng nanay na i-control yung pag-iire, niya, opo. Tulungan na lang po natin at dalhin sa pinakamalapit na health facility. Kasi yun po talaga yung main goal natin na makarating po tayo doon sa health facility na wala pong mangyayaring masama sa nanay at sa bata. Yes. Alright, sige. Eto, Ma'am Dolo, no?
tanong din po ng karamihan kung pwede ba silang magpabakuna, yung mga nanay daw po natin. Opo, pwede po tayong magpabakuna, mga nanay po. Kailangan po, meron po tayong bakuna sa tetanus diphtheria para po ito, maiwasan po ang tetano. Laban Yes. po sa nanay at saka sa anak. At kailangan din po, kung pwede, kung meron naman po tayong budget, yung flu vaccine po para maiwasan din yun, infection po sa ating Yes. during pregnancy. Additional, Ma'am Dolo, yung pagbubuntis po ba, di ba yung tetanus toxoid po natin, binibigay po natin hanggang 5? TT1? Ganito Yes po. po, opo. Unang pagbubuntis Opo, niya, mm-mm. first, pagpapatingin niya sa health center, bibigyan po siya ng unang bakuna. Opo, Tetanus 1. diphtheria. Opo. Yan ay tinatawag na TD1. Yes po. Then, ang second po, after 4 months po. Mm-mm. Doon, galing sa first, injection niya. Mm-mm. Then, during buntis yan po ha. Then, after 6 months. Ayun. After 6 months po, Mm-mm. bibigyan siya ulit. Opo. For the third, niya na po. Injection. Mm-mm. Then, nanganak na siya, di ba? Opo. So, after 1 year, bibigyan siya ulit for the fourth injection. Kung magbubuntis na naman siya, Ma'am Dolo, Opo, no? hindi po, kahit na hindi na po siya buntis. Right, Opo, okay. kahit na hindi na siya buntis. Mm-mm. Buntis man o hindi, Mm-mm. kasi ang iba nga Continuous masundan. lang. Oo. Diba? Masundan Yes. ng anak. Opo. Mm-mm. So, buntis man o hindi, kailangan ito ipagpatuloy na yung injection niya. Para ma-complete niya yung dose. Opo, yun. Then hanggang 5th po yan. Yes. So 5 beses po dapat makatanggap ang nanay ng tetanus diphtheria Oo. or tetanus Toxoid, yun. Dati po kasi TD or tetanus TT. toxoid ang gamit. True, opo. Ngayon, pinalitan ng tetanus Diphtheria. diphtheria. Oo. Yes, Yun po. tama partner kasi importante 'yun kasi para maprotektahan din si baby Opo. sa tetanus, Opo. 'di ba, Ma'am Dolo, no? Para kahit saan man, if ever kung si baby paglaki niya, protected pa rin siya. Opo. Yun yung tinatawag natin na child protected at birth. Tama, Opo, Ma'am Dolo, no? Opo, Yes po. hanggang sa may injection na rin siya. And yun sa mga nanay po natin, huwag po kayong matakot na magpabakuna din ng inyong mga anak. Kasi nga, binigyan na si nanay during pregnancy pa lamang. So, pag panganak na, si baby dapat makomplete niya yung kanyang immunization routine, immunization niya. And then, mayroon din po tayong binibigay na mga booster shots, parehas po ng ating MMR. Na yun po yung binibigay kapag mayroong outbreak ng tigdas. Alright, sige. Ano naman, Ma'am Dolo, ano naman po ang programa para ng DOH para sa ligtas na pagbubuntis ng mga nanay? Ang programa po ng DOH po, kailangan po natin, nandyan po, hindi po mawala po yung ating prenatal check-up. Yes po. Nakasama po ang laboratory test, kasama po dyan ang CBC at ang HIV screening. Then, yung iron and folic acid natin supplementation. Then, ang vaccine natin na tetanus diphtheria at yung Yes. postpartum check-up. Mm-mm. Mahalaga po na dapat po sa ating birthing homes or hospital po manganak ang ating mga nanay para po maiwasan po natin ang mortality, maternal mortality and neonatal. Yes. And then, yung sa postnatal naman po, Ma'am Dolo, 'di ba tapos na silang mga anak, pagka postnatal, yung after mga anak na sila, ano po yung mga dapat nilang gagawin? Ito po ang ating postnatal naman po. Kailangan po natin ng dati po 2 check-up lang po. Yes po. Ngayon po 4 na po. Kaya Yun. po para maiwasan po natin yan ay sinasabi natin yung post-eclampsia natin. Yes po. Opo. Hemorrhage. Mm-mm. Kailangan po meron tayong 24 hours after delivery, meron po tayong Opo. check-up. Isa na Mm-mm. po yan. Then, 3 days after delivery, another check-up po, pangalawa. Yes Ang po. pangatlo po, between 7 to 14 days po, Yeah. kailangan po magpa-check po tayo. Mm-mm. Then, after 6 months, 6 weeks po. Yes. 6 weeks po, pagbalik Oo. natin sa health center, kasama na natin si baby for the immunization. Yes. Then, syempre, pag-usapan na po doon ang
family Planning. planning. Ayun. Tama yung 6 weeks, yun yung tinatawag nilang puerperium period ng pagbubuntis kung saan pwede na ulit sila mabuntis. Pero 6 weeks after. Alright, sige. Wala na po tayong naiiwang oras. Bitin, partner. Yes, partner. Bitin na bitin, partner. Kasi maganda Kaya nga nga. yung ating pinag-uusapan ngayon. Mayroon na lang po tayong 1 minute. Ma'am Dolo, baka mayroon ka pa pong huling mensahe Yes para po. sa ating mga tagapakinig ngayon. Okay po. Ang tema po natin ngayon ay kalidad na pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol ang garantiya. Kaya po yun dapat meron tayong 8 check-up, dapat po sa health center lang, health facility po. Hindi po pwede sa bahay mga anak. Then may skilled health professional, andito po yun ating doktor, nurses at midwife. Kaya po sa bagong Pilipinas, bawat buntis ay mahalaga. Alright. Ikaw, partner, baka may Maraming sasabihin ka salamat pa. po. Ayan. So, yun na, partner. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Alright, at dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan. Maraming salamat po, Ma'am Dolo, sa pagpaunlak po bilang aming guest speaker para po sa ating programa ngayong araw sa Safe Motherhood. Maraming salamat po. May mga programa po tayo, may mga activities po Yes po. tayo. Pahabol na lang po. Alright. Baka po maano ninyo activities natin yung usapang buntis kasama si tatay. Alright, Yes, mangyayari po sa May 5 sa Arakan. Then po sa May 6 po sa Lake Cebu. Then sa May 7 po sa Libak, Sultan Kudarat Yes po. Then sa May 8 po sa Maitom. Then for the Safe Motherhood Week po, yan na second week of May. May 12 po nasa Mitsayap, meron po silang activity. Sa May 13 po sa Tacorong City. Then May 14 sa Banga. May 15 po sa Glan po ang ating activities for Safe Motherhood. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Yon, thank you so much. At dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan ng Department of Health Center for Health Development, Sub-Sargent Region. Ako po muli si Angelo Tiana kasama ang aking partner sa kalusugan Largen Bacanto, na nagbibigay paalala sa lahat na huwag matakot magpa-check up sa health center dahil bawat buntis mahalaga. Hanggang sa muli, kami po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Soc-Surgent. Talakayan para sa ating kalusugan. Alam